welcome sa programang Sovereign Grace R, usa ka programa sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church nga nahimutang sa Matina Playa, Davao City. Kining maong programa ginadumala ubos sa pagpanguna ni Pastor Andres Atop. Basig matingala mo nga lain yung makauban karon, ako di ay si Attorney Lemuel B. Atop, isa sa mga members diri sa maong iglesia. For the meantime, mga igsuon, ako ang magdala sa programa kay tungod si Pastor Atop nagpahulay, ginarest niya iyahang tingog, pagaw jud siya o kailangan niya pahulay iyahang tingog. Mao katong niaging Domingo, kami ni Brother Ruben iyang gi-assign nga magdala sa message sa panimbahon diri sa Matina Playa. Ako sa Divine Worship ug si Brother Ruben sa Doctrinal Class kay tungod wala jud tingog si Pastor Atop. So again, ako inyong makauban temporarily sa mga pipila ka mga sessions sa ato ang programa diri sa radyo. Sige, before ta mag-adto sa ato ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, una akong timbaya og happy birthday kay Jenny Morales dira sa New Bohol, Bansalan, asawa ni Arnel Morales, no, igsuon nato dira sa mission sa New Bohol. Ug ako pong ginagreet, ginatimbaya atong mga kigsuonan, especially sa mga members sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Mga igsoon, ako pong ginapahibalo karong June 20 natay Bible Seminar sa tuang mission dira sa Tamban, Governor Generoso, kauban ni Pastor Edwin Bugales noong June 20. ug sa June 21 ang Thanksgiving sa church sa Pinasagan na ginadumalaan ni Pastor June Rufon. June 21 ang Thanksgiving. ug sa karong June 28 atong Thanksgiving, no, sa Davao Occidental, Santa Maria, Davao Occidental, kauban ni Pastor Freddy, no? So that is on June 28. Sige, mag-adto kita sa ato ang mga pagampo. Lord, once again nagaduol kami sa imong atubangan karong taknaa. Una sa pagpasalamat, pagdaig sa imong kamaayo. Salamat Lord sa higayon imong gihatag kanamo ang tuon mi sa mga pulong usa kining privilege amo ang part, Father, nga dili tanan at tagag privilege nga maka-study, maka-meditate sa mga pulong. And I pray, Father, nga sa mong pagtuon sa mga pulong, ikaw maghatag sa mga og kaalam, masabtang ni imong mga pulong, Father. Lord, gibalik na mo ang dungo, himaya, dara sa imuhang atubangan, through your Son, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, salamat sa Ginoo mga kaigsunan once again. Nini nga kabuntagon, gihatag na sab niya nga kanato ang usa ka maayo nga pagkatulog sa tibuok kagabion, pagpahulay. Salamat kayo sa Ginoo ani mga kaigsunan. Mapasalamaton ta sa Ginoo tungod kay gihatag niya nga kanato ang pagpahulay, pagkahinanok. Wa gyud laing makahatag nato niya na mga kaigsunan kundi ang atong buhi lamang nga Dios ay
matod pa diha sa kasulatan, I think na ana siya sa asa na siya nga bersikulo ha. Nga ang Dios hatag og pagkahinanok anhi sa tao walay lain gyud. Murag murag na ana siya sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 26 verse 12. Ang Dios nagapahinanok sa tao aron makatulog tungod kay usa ka halalom nga pagkahinanok gikan kang Jehova may dangat ngadto kanila. Okay, salamat kay Ginoo gyud. Ang mga di katulog diha ampo sa Ginoo og kanang mahatagan og saktong paulay. Mga kaigsunan, wala nga wa gyud tay rason nga di ta makapasalamat sa Ginoo matag buntag kay kining tanan nga atong nabatunan kaluoy ug grasya gyud sa Ginoo. Okay, akong pagtimbaya again sa matag usa nato. Good morning, good morning, good morning. Ana gyud na makaigsunan no tungod sa kalipay nato diha sa pagpangalagad sa Ginoo na ginang mga pagtimbaya. Bitaw mga kaigsunan, si Brother Attorney Lemel Atop for the meantime ang substitute sa programa ron sa ato ang The Sovereign Grace Hour. Ana yun na mga kaigsunan. Aron po magkapahulay si Pastor Loy po. May undang lakaw, may undang istorya. Ana yun na. Okay. Relax ka diya, Pastor. Okay, praise the Lord. Direta ona kay Ma'am Milagros Kilapio sa Davao City. Okay. Wife ni Brother Tony Kilapio. Dinusab kay Brother Jude Arol sa Barangay Ihan, Kiblawan. Direta sunod kay matod pas minsan ini. Okay, ay balik sana to si Brother Lemel at mga kaigsunan. Sa pulong sa Ginoo atong natunan ang topic nga the callings of God. No, di atong ipadayon ato ang gisugdan ni Pastor Atop. Again ang topic the callings of God, ang mga pagtawag sa Dios. So atong natunan duha ka klase nga pagtawag or callings. Natay una ginatawag nga general call of God, no, ang pagtawag sa Dios ngadto sa tanang tao. Usahay ginatawag pud kini nga outward call or external call. So nataghantag mga teksto nga magpamatuod niining pagtawag. The general call, Isaiah 45:22, Isaiah 55:6, Matthew 9:13, Matthew 11:28, no, kaning 11:28. Ingon diri, come unto me, all that are heavy laden, and I will give you rest. Ang pangutana, kung makaduol ba ang usa ka tawo kung sa iya lang kaugalingon. So again, this is outward calling. No. Another verse, there is Revelation 22:17. Ingon diri, and the Spirit and the bride say, come. Pagtawag, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst, come. And whosoever will, let him take the water of life freely. So this is a general call, no, or outward call. Kaning phrase diri nga whosoever will. No. So, but again, the question, kaning general call ba, general pud ba ang mo respond niini, o tanan ba nga tao nga nakadungog kini nga pagtawag mo respond. So unsa ba ning general call of God? Isuod recap lang ni atong i-review.
No? So this general call is universal in its scope. So pasabot ngadto ni sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. So ang pagtawag general call or kaning outward or external call mapakita ni o magmanifest kini sa pipila ka mga pamaagi. Una sa mga binuhat sa Ginoo. Psalm 19:1-4. So walay reason, walay rason ngano ang usa ka tawo dili mo simba sa Ginoo because of the natural things that he can see. Makita nato sa mga panganod sa mga butang nato makitaan. So walay rason nganong di siya mosimba sa Ginoo. So kaning mga butang, mga natural things manifest, nagapakita that there is a God who created these things. So maunang-una sa manifestation sa general calling or general call. Ikaduha, ginapakita pinagi sa mga pamaagi sa Ginoo, God's providence, no, silent working of God. Na ay mga butang pagbuhaton ang Ginoo nga iyang i-control nga mag-witness nga naay Ginoo susama sa hitabo sa life ni Joseph, no? Kay Moses, no, katong bata pa siya tong he was still a infant, no, nga pamatyon ang mga bibi at the time ni Pharaoh sang gibuhat, no, gipalutaw siya sa sapa. That is a working of God, no. So naay mga times ato ang kinabuhi nga maka-realize ta nga nag-lead ka nato sa kana nga butang because of the working of God, no, because of the providence of God. So in that way, no, there is it manifests, it shows a calling, no. Another manifestation or nagapakita nga na ang general call pinagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo sa maayong balita, Mark 16:15. Ikaupat, pinagi sa renewed life of a believer na bagong kinabuhi sa mga magtotoo, no. 2 Corinthians 3 chapter 3 verses 2-3, no? O i-connect nato ni diri sa 1 Peter chapter 3 verses 1-2. No, ginapakita diri ang gahom sa usa ka maayong gawi o buhat sa asawa. So bisan pa wala dili i-preach, walay preaching nga nahitabo, no, kanang unbelieving husband o dili magtotoo nga asawa nga bana, I mean, may biwon o madaog niya, or in other words ma-convert pinagi sa maayong testimony sa kinabuhi sa asawa. So the gospel here is proclaimed not only by pinagi sa lips, pulong, but also by the manifestation, by application. So again, mo ni ang ikaupat nga manifestation sa universal or outward calling pinagi sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Og ikalima, no, pinaagi sa physical nga kamatayon through physical death,
No, that is also a general call unto repentance. No? In Ecclesiastes chapter 7 verse 2, kanunay na to ning madunggan pag naay mamatay. No, ingon diri sa verse, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Ngano mas maayo ang pag-adto sa balay nga naay ginapakita diri, no, nga ang maayong buhat. It may create a good influence. The end of all men, and the living will lay it to his heart. So, ang kamatayon remind ka nato, it is a call, no, an outward call. No, kaingon sa usa ka tawo nga you have to repent because a day will come into your life that you will die. No? Makahinumdum nga na permi ginawali ka nato sa mga preachers, mga pastors kaning Ecclesiastes chapter 7 verse 2. No, there are several reasons nganong mas maayong moadto sa balay nga naay subo, especially sa naay namatay, because it will remind us una sa kamubo sa tong kinabuhi, the brevity of life. Ikaduha, remind ka nato nga kita mga strangers lang. No, mga yung tag strangers dili puyo permanent sa usa ka lugar. Ikatulo, remind ka nato nga ang tao mamatay kay tungod walay laing rason, no? Kay tungod gikuha na iyang kinabuhi, gikuha siya Ginoo. Ug ikaupat, mag-remind ka to kaning sa Ecclesiastes 7 verse 2, ang wisdom sa pag-prepare, wisdom of preparation. So this is the fifth manifestation or showing nga naay general call, no, nga naay pagtawag sa tanan, tanang tao sa kalibutan. Ang ikalima, pinaagi sa physical nga kamatayon, no. Ka-remember mo sa case ni Lazarus sa Luke 16 verses 19 to 31, no, nag-remind ka namo kanato, nga once ang tao mamatay na, wala na siya higayon, no opportunity for him to repent or to repent kung namatay na siya, no? It is the end of life. Ang general call mao kaning ginatawag nato nga resistible call, no? Pwede kini ma-refuse, pwede kini nga dili dawaton sa usa ka tao if walay working ang Holy Spirit dira kaniya. It can be resisted. No, mo nang sa ikatulo, this general call is always resisted, no? Perminti jud kining masupak sa usa ka tao. No, in Proverbs 1:24 to 25, mo ning mga bersikulo nato, Isaiah 65 verse 12, ito ning general call is always resisted. Again, always resisted if there is no working from the Holy Spirit. Now, mag-aadto ta sa ikaduha nga kind of call. No? Ikaduha, gitawag nato nga the effectual call of God. O usahay, ginatawag po gining inward call or irresistible grace. So, unlike our first call, katong general call that can always be resisted, kani is irresistible grace. No? Grasya nga dili masalikway, nga dili madilian sa usa ka tao. Naunsa man ang kinaiyahan, ang characteristics
of God's effectual calling. No, again, i-recap nato. Una, the effectual call is of God. Kining maong klaseng pagtawag, iya kini sa Dios and not of man, o dili sa tao. Daghan ta nga mga verses supply ini. Jonah chapter 2 verse 9, 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 7. No? Pakita din nga verse 1 Corinthians, gospel preaching. It is the means of spreading the gospel, but it is up to the Lord to increase the members. So ang obligasyon sa usa ka magtotoo is merely to preach the gospel. No, pero kung gusto sa Ginoo idungag ang usa ka tao dra sa iglesia, dira na sa Ginoo iyahan ng kabubuton. Kita diri nga bago ang tawag do nga fellowship, naad una ang pag-establish sa relationship, no, pinagi sa pagtawag in 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, Hebrews chapter 3 verse 1, no, kaning tawag nga heavenly calling, 1 Peter chapter 5 verses 10 to 11, no, called to eternal glory. So all these verses prove nga ang pagtawag, ang effectual call of God is of God, o sa Ginoo, ug dili sa tao. In other words, walay power ang usa ka tao nga mo respond on his own. So again, naadyoy kaning effectual calling of God, trabaho kini solely sa Ginoo. Ikaduha, kinaiya or characteristic is that the effectual call of God is powerful, unbeatable, and irresistible. So, pipilan to ka verses, Ephesians 1:18 to 20. And then Psalm 110 verse 3. Kita diri ang willingness, no, nganong ang sa katao makatubag sa kanang call sa Ginoo is because of God's power, no. Again, we go back to the first characteristic, that the effectual call of God, and the effectual call is of God sa Ginoo na. So ang response is mainly the effect of the working of God. In also another verse, there is a Job chapter 23 verses 13 to 14. Walay makapugong sa Ginoo, no one can turn him. So kung ang intention sa Ginoo, if He intends to save somebody, na sa intention nga luwaso ng certain katao, walay makapugong kaniya, kay because God is powerful. He cannot be beaten, unbeatable siya, and He cannot be resisted. Walay makapugong kaniya. Another verse, so those are the verses, no? Job chapter 23 verses 13 to 14. Another characteristic of God's effectual calling, and I believe diri natadapit, the effectual call of God is special and personal. Hingpit ni, pinasahi og personal, no? Dili sa tanan, dili in general, but in person, no? In personal, I mean. Verse nato diri si John chapter 10 verse 3. No? He calleth his own sheep. Tawag niya iyang kaugalingong karnero. John chapter 10 verse 3. Christ said,
To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep. Yan. Kung galingong karnero, by his name, by name, and leadeth them out. His own sheep. Kaning possessive diri nga pronoun his. O kaugalingon niya, his own sheep. So personal ang pagtawag. Another verse, there is John chapter 10 verse 16. Si Kristo gihapon nag-ingon ani, and other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. No, kaning fold diri refers the family of God. No, wala kini nagahisgot sa iglesia sa Ginoo. It is not about the church of God, but the family of God. Katong mga family of God, we refer it to all the believers of Christ, no? Yung mga anak, not just katong mga members niya, but all the children of God. Sa pang there is a verse 16, no? In verse 18, pakita diri ang natudlo ka nato kaning eternal security. No, ang uban nagatuo nga kung ang usa luwas napay higayon nga mawala iya ang salvation. Ang verse 18 tudlo ka nato that a person one save is always save. Ingon ni Christ, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my God, of my Father. So no man taketh it from me. So walay makakuha dira kang Kristo. So he talks about eternal security. A person is eternally secured in the hands of God. Maigsoon, wala na tay oras atong ipadayon ni sa sunod nga panahon. Atong ipadayon ang atong pagtuon diri sa pulong sa Ginoo, especially sa callings of God, no? Na nata diri sa effectual calling. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, and God bless us all. Okay, salamat sa Ginoo sa first portion nga atong napaminawan nining taknaa, mga kaigsunan. Diya kang Brother Attorney Lemuel Atop. Earlier, naghisgot siya about all. Bitaw mga kaigsunan. Kabasag itag all or tanan diya sa Biblia, di na to i-consider nga tanan without exemption. Daghang mga all nga hisgutan ang Biblia. Sumala sa tuang pagtuon dinhi sa Biblia, mga kaigsunan. Di ba? Gisgutan diri sa John chapter 4 verse 29. Matod pa diri, come and see a man which told me all things that I ever did. It is not this the Christ? Mao ni ingos babay. Tawag nila ang mga nawa niya ang mga katawhan. Ingon pa niya nga dali ka mo. Tanawa ning usa ka tawo nga misulti kanako sa tanang butang nga kanunay akong gihimo, dili ba kini mao ang Kristo? Pag ingos babay dia tanang butang yang gihimo. Ang tanan dito nga gilitok ni Kristo is ang iyang mga kaagi. Okay, ibalik na to si Brother Attorney Lemuel Atop sa iyang kwan. Tiwason akong pagtimbaya, mga kaigsunan, ha? Pagbasa sa mga mensahe. Nindot ang topic, mga kaigsunan.
Pastor Andres Atop. Masigma tingala mo nga lain yung makauban karon. Ako di ay si Attorney Lemuel B. Atop, isa sa mga members diri sa maong iglesia. For the meantime, mga igsuon, ako ang magdala sa programa. Tungod si Pastor Atop nagpahulay, ginarest niya iyahang tingog. Pagaw jud siya o kailangan niya pahulay iyahang tingog. Mao katong niaging Domingo, kami ni Brother Ruben iyang gi-assign nga magdala sa message, no, sa panimbahon diri sa Matina Aplaya. Ako sa Divine Worship ug si Brother Ruben sa Doctrinal Class kay tungod wala jud tingog si Pastor Atop. So again, ako inyong makauban temporarily sa mga pipila ka mga sessions sa ato ang programa diri sa radyo. Sige, before ta mag-adto sa ato ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, una akong timbaya og happy birthday kay Jenny Morales dira sa New Bohol, Bansalan, asawa ni Arnel Morales, no, igsuon nato dira sa mission sa New Bohol. Ug ako pong ginatimbaya atong mga kigsuonan, especially sa mga members sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church. Mga igsoon, ako pong ginapahibalo karong June 20 natay Bible Seminar sa tuang mission dira sa Tamban, Governor Generoso. Kauban ni Pastor Edwin Bugales noong June 20. ug sa June 21 ang Thanksgiving sa church sa Pinasagan na ginadumalaan ni Pastor June Rufon. June 21 ang Thanksgiving. ug sa karong June 28 atong Thanksgiving, no, sa Davao Occidental, Santa Maria, Davao Occidental, kauban ni Pastor Freddy, no? So that is on June 28. Sige, mag-adto kita sa ato ang mga pagampo. Lord, once again, nagaduol kami sa imong atubangan harong taknaa. Una sa pagpasalamat, pagdaig sa imong kamaayo. Salamat, Lord, sa higayon imong gihatag kanamo ang tuon mi sa mga pulong o sa kining privilege amo ang part, Father, nga dili tanan at tagag privilege nga maka-study, maka-meditate sa mga pulong. And I pray, Father, nga sa mong pagtuon sa mga pulong, ikaw maghatag sa mga og kaalam, masabtang ni imong mga pulong, Father. Lord, gibalik na mo ang dungo, himaya, sa imuhang atubangan, through your Son, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, mga kaigsunan, replay yun, no, ang atong programa. Pero okay ra, mga kaigsunan, at least ma-refresh na ito balik ang mga mensahe sa Ginoo, pinagi sa iyang alagad. Okay, ako ang pagbasa sa mga kaigsunan nga nagapadangat sa ilahang mensahe ug pag-acknowledge mga kaigsunan nga nagtan-aw ron sa tong live last kay Brother Joe Darol ug sa iyang mensahe gipadangat. Good morning, attorney. Okay, Brother Joe. Mabasa ra ni pohon ni Attorney Lemuel Atop diha sa iyang Facebook. Okay, dinhi kay Brother Tuto de la Cruz sa Tagum City nga naminaw sa dinhi kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova sa Davao City.
o kay Sister Imelda Mangob Diaris nga nagatanaw sab karon, wife ni Pastor Ray Diaris diha sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon. Matod pa sa mensahe ni Sister Ding Casanova, maayong buntag Pastor John Ruben og sa tanang kaigsunan na mati karon sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios. Amen. Praise God. Okay, dinhi kay Pastor John Valentin sa Kitubod Libungan, Cotabato. Sa iyang biblical message ng ipadangat, Psalm chapter 4 verse 3. But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. Good morning to all my brethren and to your brother John. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo, Pastor John, sa imong biblical message. Okay, atong tiwason ni dinhi kay Mampas Marimon sa RPG Village, Matina, Davao City nga naminaw sab. Dinhi kay Ma'am Flor Pueblas, mama ni Sister Rachel Pueblas sa Barricos. Ang ugangan ni Brother Lyndon sa Barricos, si Ma'am Flor Pueblas. Morning, Ma'am. Malipayong pagpaminaw. Dinhi kay Mampas Marimon si mensahe. Good morning, Attorney Lemuel. Thanks God kausa kay Papa nimo. God bless. Tipas. Okay, Mampas. Mabasa rin po ni Pastor Lemuel. Yaman ning tanaw ning ato ang live program, ato ang mga activity diri sa Sovereign Grace our Facebook account. Okay, kay Sister Juliet Tamay. Good morning, Sister. Ano pa yung pagpaminaw? O dinhi kay Sister Chinchin Villano. Matod pa siyang mensahe. Mabungahong kabuntagon, Pastor, og sa tanang naminaw. To God be the glory. Yes, Sister. All these things nga atong mga ipanglihok sumala sa kabubuton sa Ginoo, magahatag ni og kahimayaan ngadto rapod nga kaniya. Praise the Lord. Kay siya man gyud palihok sa atong tagsa-tagsa kakinabuhing mga Kristiyanon sumala sa iyang gikahimutan. Okay, mga kaigsunan, akong ibalik pag-usab kaninyo or kanato si Pastor or si Brother and soon to be Pastor, Brother Tony Lemuel ato. Callings natay una ginatawag nga general call of God, no, ang pagtawag sa Dios ngadto sa tanang tao. Usahay ginatawag pud kini nga outward call or external call. So nataghantag mga teksto nga magpamatuod niining pagtawag, no, the general call. Isaiah 45:22, Isaiah 55:6, Matthew 9:13, Matthew 11:28, no, kaning 11:28. Ingon diri, come unto me, all that are heavy laden, and I will give you rest. Ang pangutana kung makaduol ba ang usa ka tawo kung sa iya lang kaugalingon. So again, this is outward calling, no. Another verse there is Revelation 22:17, no. Ingon diri, and the Spirit and the bride say, come. Pagtawag, come, and let him that heareth say, come, and let him that is athirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. So this is a general call, no, or outward call. Kaning phrase diri nga whosoever will, no. So, but again, the question, katong kaning general call ba, general pud ba ang mo respond niini, o tanan ba nga tao nga nakadungog kini nga pagtawag mo respond? So unsa ba ning general call of God? Igsuon, recap lang ni atong i-review, no. So this general call is universal in its scope. So pasabot ngadto ni sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan. So ang pagtawag, general call, or kaning outward,
or external call, mapakita ni o magmanifest kini sa pipila ka mga pamaagi. Una, sa mga binuhat sa Ginoo. Psalm 19:1-4. So, walay reason, walay rason ngano ang usa ka tawo dili mo simba sa Ginoo, because of the natural things that he can see. Makita nato sa mga panganod, sa mga butang ato makitaan. So walay rason nganong di siya mosimba sa Ginoo. So kaning mga butang, mga natural things manifest, nagapakita that there is a God who created these things. So maunang-una sa manifestation sa general calling or general call. Ikaduha, ginapakita pinagi sa mga pamaagi sa Ginoo, God's providence, no, silent working of God. Na ay mga butang pagbuhaton ang Ginoo nga iyang i-control nga mag-witness nga naay Ginoo susama sa hitabo sa life ni Joseph, no? Kay Moses, no, katong bata pa siya, he was still a infant, no, nga pamatyon ang mga bibi at the time ni Pharaoh unsang gibuhat, no, gipalutaw siya sa sapa. That is a working of God, no. So naay mga times ato ang kinabuhi nga maka-realize ta nga nag-lead ka nato sa kana nga butang because of the working of God, no, because of the providence of God. So in that way, no, there is it manifests, it shows a calling, no. Another manifestation or nagapakita nga na ang general call pinagi sa pagwali sa pulong sa Ginoo sa maayong balita, Mark 16:15. Ikaupat, pinagi sa renewed life of a believer, na bagong kinabuhi sa mga magtotoo, no. 2 Corinthians 3, chapter 3 verses 2-3, no? O i-connect nato ni diri sa 1 Peter chapter 3 verses 1-2. No, ginapakita diri ang gahom sa usa ka maayong gawi o buhat sa asawa. So bisan pa wala dili i-preach, walay preaching nga nahitabo, no, kanang unbelieving husband o dili magtotoo nga asawa nga bana, may biwon o madaog niya, or in other words ma-convert pinagi sa maayong testimony sa kinabuhi sa asawa. So the gospel here is proclaimed not only by pinagi sa lips, pulong, but also by the manifestation, by application. So again, mo ni ang ikaupat nga manifestation sa universal or outward calling pinagi sa kinabuhi sa usa ka magtotoo. Og ikalima, no, pinaagi sa physical nga kamatayon through physical death, no. That is also a general call unto repentance. In Ecclesiastes chapter 7 verse 2, kanunay nato ning madunggan pag naay mamatay,
No, ingon diri sa verse, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. Ngano mas maayo ang pag-adto sa balay nga na ginapakita diri no nga ang maayong buhat. It may influence, it may create a good influence. The end of all men, and the living will lay it to his heart. So, ang kamatayon remind ka nato, it is a call, no, an outward call. No, kaingon sa usa ka tawo nga you have to repent because a day will come into your life that you will die. No? Makahinumdum nga na permi ginawali ka nato sa mga preachers, mga pastors kaning Ecclesiastes chapter 7 verse 2. No, there are several reasons nganong mas maayong moadto sa balay nga naiga subo, especially sa namatay, because it will remind us una sa kamubo sa tong kinabuhi, the brevity of life. Ikaduha, remind ka nato nga kita mga strangers lang. No, mga yung tag strangers dili puyo permanent sa usa ka lugar. Ikatulo, remind ka nato nga ang tao mamatay kay tungod walay laing rason, no? Kay tungod gikuha na iyang kinabuhi, gikuha sa Ginoo. Ug ikaupat, mag-remind ka nato kaning sa Ecclesiastes 7 verse 2 ang wisdom sa pag-prepare, wisdom of preparation. So this is the fifth manifestation or showing nga naay general call, no, nga naay pagtawag sa tanan tanang tao sa kalibutan. Ang ikalima, pinaagi sa physical nga kamatayon, no. Ka-remember mo sa case ni Lazarus sa Luke 16 verses 19 to 31. Nag-remind ka kanato, nga once ang tao mamatay na, wala na siya higayon, no opportunity for him to repent or to repent kung namatay na siya, no? It is the end of life. Ang general call mao kaning ginatawag nato nga resistible call, no. Pwede kini ma-refuse, pwede kini nga dili dawaton sa usa ka tao if walay working ang Holy Spirit dira kaniya. It can be resisted. No, mo nang sa ikatulo, this general call is always resisted, no. Perminti jud kining masupak sa usa ka tao. No, in Proverbs 1:24 to 25, muning mga bersikulo nato, Isaiah 65 verse 12, ang general call is always resisted. Again, always resisted if there is no working from the Holy Spirit. Now, mag-aadto ta sa ikaduha nga kind of call. No? Ikaduha, gitawag nato nga the effectual call of God. O usahay, ginatawag po gining inward call or irresistible grace. So, unlike our first call, katong general call that can always be resisted, kani is irresistible grace. No? Grasya nga dili masalikway, nga dili madilian sa usa ka tao. Naunsa man ang kinaiyahan, ang characteristics of God's effectual calling. No, again, i-recap nato. Una, the effectual call is of God. Kining maong klaseng pagtawag, iyakin sa Diyos and not of man, o dili sa tao.
Daghan ta nga mga verses supply ini. Jonah chapter 2 verse 9, 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 7. No? Pakita din nga verse 1 Corinthians, gospel preaching. It is the means of spreading the gospel, but it is up to the Lord to increase the members. So ang obligasyon sa usa ka magtotoo is merely to preach the gospel. Pero kung gusto sa Ginoo idungag ang usa ka tao dra sa iglesia, dira na sa Ginoo iyahan ng kabubuton. Kita diri nga bago ang tawag nga fellowship, naad una ang pag-establish sa relationship. Pinagi sa pagtawag in 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, Hebrews chapter 3 verse 1, kanang tawag nga heavenly calling. 1 Peter chapter 5 verses 10 to 11, called to eternal glory. So all these verses prove nga ang pagtawag, ang effectual call of God is of God, o sa Ginoo, ug dili sa tao. In other words, walay power ang usa ka tao nga mo respond on his own. So again, naadyoy kaning effectual calling of God, trabaho kini solely sa Ginoo. Ikaduha, kinaiya or characteristic is that the effectual call of God is powerful, unbeatable, and irresistible. So, bibilang to ka verses, Ephesians 1:18 to 20. And then Psalm 110 verse 3. Kita diri ang willingness nganong ang sa katao makatubag sa kanang call sa Ginoo is because of God's power. Again, we go back to the first characteristic, that the effectual call of God, and the effectual call is of God sa Ginoo na. So ang response is mainly the effect of the working of God. In also another verse, there is a Job chapter 23 verses 13 to 14. Walay makapugong sa Ginoo, no one can turn him. So kung ang intention sa Ginoo, if He intends to save somebody, sa intention nga luwaso ng certain katao, walay makapugong kaniya kay because God is powerful. He cannot be beaten, unbeatable siya, and He cannot be resisted. Walay makapugong kaniya. Another verse, so those are the verses. Job chapter 23 verses 13 to 14. Another characteristic of God's effectual calling, and I believe diri natadapit, the effectual call of God is special and personal. Hingpit ni, pinasahi og personal. Dili sa tanan, dili in general, but in person. In personal, I mean. Verse nato diri si John chapter 10 verse 3. He calleth his own sheep. Tawag niya iyang kaugalingong karnero. John chapter 10 verse 3. Christ said, "To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep." Kaugalingong karnero, by name, and leadeth them out. His own sheep.
Kaning possessive diri nga pronoun his. O kaugalingon niya, his own sheep. So personal ang pagtawag. Another verse, there is John chapter 10 verse 16. Si Kristo gihapon mag-ingon ani. And other sheep I have which are not of this fold. Them also I must bring, and they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. No, kaning fold diri refers the family of God. No, wala kini nagahisgot sa iglesia sa Ginoo. It is not about the church of God, but the family of God. Katong mga family of God, we refer it to all the believers of Christ, no? Yung mga anak, not just katong mga members niya, but all the children of God. Sa pang there is a verse 16, no? In verse 18, pakita diri ang natudlo ka nato kaning eternal security. No, uban nagatuo nga kung ang usa luwas napay higayon nga mawala iya ang salvation. Ang verse 18 tudlo ka nato that a person one save is always save. Ingon ni Christ, no man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my God, of my Father. So no man taketh it from me. So walay makakuha dira kang Kristo. So it talks about eternal security. A person is eternally secured in the hands of God. Maigsoon, wala na tay oras atong ipadayon ni sa sunod nga panahon. Atong ipadayon ang atong pagtuon diri sa pulong sa Ginoo, especially sa callings of God, no? Na nata diri sa effectual calling. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, and God bless us all. Okay, salamat sa Ginoo sa second portion. Again, himo nga replay usab the same time mga kaigsunan. Okay, salamat sa mga kamaturan nga gihisgutan sa ato ang usa ka igsuon lagad usab sa Ginoo. Nagahisgot about sa all, about the salvation, about the pagka-save, always save nato mga katawhan sa Ginoo. Hindi naman yun na mawala nga ni kanato once it was given by God. Kung saon man na mga kaigsuonan ang imong pamaagi kung doon na'y pamaagi ang Diyos sa kaluwasan, di ba? Di nato na mausab ng mga plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Labi pag ka ng mga hilisgutan ng spiritual, dili na yun. Kung ang Diyos establish na og kaning gitawag na to way of salvation, then how can we establish our own against God? Dili gyud mga kaigsunan. Og kung nakahatag na og pamaagi ang Dios nga pinaagi sa iyang mga pamaagi ang tao maluwas, unsaon pa maning atong mga pamaagi mga kaigsunan. The ways of God are better than us. Mao nay mga prangka nga pagkaistorya diya sa Biblia. Manapasalamat ang luyan, gigrasyahan sa Ginoo. Adin kining tanan sa tumang kayano o kasayon nasabta nato. Tungod ba ni nato mga kaigsunan? No, it's because of the revelation of God through His mercy and grace. Nasabta nato kung unsa ang Dios, unsay tumong ug katuyuan sa kamatayon ni Kristo. As I remember mga kaigsunan gahapon, na isa sa mga kaubanan mo sa trabaho,
gahapon sa kainit sa panahon sige kog kanang baktas-baktas aning compound mo sa opisina kay sa Lunes dili jud kay mi makalakaw-lakaw kay mostly magkuha pa man mig ng oras sa among convocation yan na pay mga office report, mga turnovers ug uban pa. So gahapon na taas-taas gyud ang programa namo may gani kay adi man po sa nalipay nga nag-burn out pero bintaha di pod. Nag-burn out man. Kaya mag-burn out, paminaw ko alas 12 sa udto may mahuman. Estimate lang nako na mga kaigsunan ha. Probably ha, kay 10:30 na gudto kapin. So mao to. Sina si baklay-baklay hita ko punuan sa kahoy kay siyempre naman dito ang oxygen no. So dito ko. Ya kay alangiing king panahon. Giduol mga ko dito mga kaigsunan. Testimony na aking testimony kaning istorya lang ni ba nga ako ang nakuan gahapon siya pastor man jud ka siya di ba maayo man gyud nang magpaambit sa pulong sa Ginoo nindot jud kay na samot lang maminaw ka akong gina wala ko kumaniglain niya kay kauban sa trabaho samot lang maminaw ka sabi taw ako dito na siya lugar o niya na. So moto daghan siya og istorya maningkamot nagino naaninaw lang nako mga kaigsunan ba ang atong daan nga mga pagtuo sa pamaagis kaluwasan. Ako nga naminaw mga kaigsunan nakaingon ko nga ngilara gyud din ang mga klasihas pagtulunan na walay bili nato ang mga kahago ni Kristo ug iyang kamatayon ug ang iyang dugo, di ba? Matod pa sa Hebrews chapter 10 verse 29 ang magpakawalay bili diha kang Kristo og sa iyang dugo sa pakigsaad kanunay nga nagahulat nagapaabot sa usa ka mapait ug masakit nga hukom sa silot. Imagine na nga kadto lang kaha siya mga kaigsunan ang naghuna-hunaan ng klasihas kaluwasan. Daghan kay ngano man daghang maningkamot burog ipakawalay bili na lang kamatayon ni Kristo. Mao na mga kaigsunan. So mo to. Ako lang na imagine ba no kung wa ta grasyahi sa Ginoo ang ato ang mga teolohiya ron mga kaigsunan naagi na kanunay sa pagpaningkamot kay aron ta maluwas. So ako siyang sultian about sa doktrina sa grasya kay balok ko niadtong tawhanan mga kaigsunan nga lahi pud to siya pangutok. Niya iya daw giwalihan dito may tungod na sa kaluwasan niya. At the end, ingon siya nga, ako di ko hinimbahon. Dito ko ni medyo aksyog smile sa iyang gingon. Pero ako siyang gignan nga, mas maayo sa imong pag-witness dito dapita, karon kay ang ending negative, wa lang gyapon. Ako siyang gignan, mas maayo kung doon application sa imong kinabuhi nga hinimbahon ka niya, nag-witness kanila. Karon sa unton la pagtuos imo nga, ikaw di ka hinimbahon niya, imong gisultihan, siguro dito hinimbahon pa to nimo sa ilang pundok. Wala mga kaigsunan. Ako siyang gignan nga kinahanglan ang atong kinabuhi tukma gyud diha sa pagtulunan. Di kay kanang sukwahi. Di man ta kabadlong sa itong mga anak ko nang ato ang kinabuhi kanunay tang nagsubay diha sa sukwahi. Everyday dato gikapuy-an ang mga kinabuhi nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Sana to pagtudlo nila. Sa akana lang pod sa lagi magsimba-simba ko sa kay sa tinuod lang ang tao diya sa kang Kristo giagni ang tanan sa paghinulsol pagtuos ng balita ug tumo kang Hesus Kristo na sa imong kabahin Diyo man tuingan niya Diyo kung ina siya nga anak gyud Diyo pag hinulsol ana siya naghinuktok daghan kay siya kuwang. Mga kaigsunan, di pwede naghubog-hubogan lang ng pulong sa Ginoo. Di na pwede. Napukoy bayaw sa una, o di mahubog, di magwali. Biday noon. Mao na, resulta, gitabok ni noon niya ang Bangkirohan River nga moagig sapa, moagig tulay. Iyang gilakoy. Ay, ano man to? Nabuang to, Brad? Wala to nabuang. Nabuang sa kahubog. Ang iyang kabuang, iyang gilangoy yun ang Bangkirohan River kay taga Bangkirohan man to Davao. Isas mga negosyante diha wa lagi sa unsa ka negosyante ug mayabag anang ilimnon wa gyapon gibuot
Okay. Dinhi kay asam ta. Okay, kay Sister Ate Susan Mara nako nga kusog kay manghatag og chocolate. Tabliya. Tabliya niyang gikagubtan diha dapitas mga tindahan sa Managa. New Bohol. Makatilaw mo ng mga tsokolate diha sa Managa. Bitaw, particular diha sa mga mahalon nga mga tsokolatihanan or kapihanan sa Managa. Isa sa mga supplier diha itong atong igsuon nga si Sister and Ate Susan Mara nako. Kani iyang tsokolate, matimpla ni mo nis mga sampurado o uban pa. Kalimot yung ka nga buki raman day asukar. Bitaw, Ate Susan, may buntang ni mo diha ha. Ngisi-ngisi ron si Susan. Okay, dinhi kay Brother Janbert Riubal. Sinaligan sa usas mga iladong kumpanya sa gingan diha sa Barangay Kapatagan, Digos City. Brother Christopher Tanduyan, Brad Christopher, akong gitanaw imong live niya. Praise the Lord. Maining daghan ta, Brad Christopher. No, kay at least mapaabot na to sa to ang mga kahigalaan, kay suunan, kaparintihan ang mga mensahe. Matod pa sa mensahe ni Brother Christopher, mayong buntag Pastor John, dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. May God bless us all ahead. Amen. Okay, Brother Christopher, kato akong gisend sa imo, gi-PM na ko sa imo ang mga litrato. Mao to'y mga sit-up ako diri sa live. Kung ginsay gustong mag-live mga kaigsunan, dali ra kayo gyud. Say pamagi, dali ra. I-PM lang ko kay tagaan ta mo hulagway, kamo lay palit. Barato ra kayo mga kaigsunan ay. Kung sa kato lang gusto ha, kay meaning kuanan kay iyahay man tagtapok gud sa higala sa tong Facebook. Sa tong Facebook daghan tag mga amigo, daghan tag mga kaila. Kanang grupuha po nato sa Facebook nga to mo friend, makabasa po na napon mo inyong group of friends dia. Sige, tabangan taning mensahe sa alagan sa Ginoo, si Pastor Atop. At the same time kamatuoran man di ba? Uban kay diha pakatagay chismis. Pay basihan kani pakahang kamatuoran ug maghatag kanatog katinawan ug kaluwasan. Mao na mga kaigsunan. Okay, sa gingon ni Brother, sige yung pastor ba kani gid madugay si Brother Attorney Limel Atop, pastor man gyud ni. Diha ginapaingon mga kaigsunan. Matod pa ni Brother Attorney Limel Atop, for the meantime mag-rest sa si Pastor Atop. Okay, naman. Mag-rest. So ato ang subaybayan nga pala tong programa mga kaigsunan, kay ang mga kamatuoran di gyud nato madinay nga nindot ug maayong paminaon og ikinabuhi. Okay, wala na ko'y basahon nga mensahe mga kaigsunan, no? Nabasa na ko tanan ug na-acknowledge na ko ang mga kaigsunan. Do bisan wala sila nagapadangat sila mensahe. Ug ako ang pagtimbaya di usab sa mga kaigsunan nga nagtanaw sa tong wall sa Facebook. Sam nang wall, Brad, naran diya sa wall sa Facebook, tanang sa pag-open nila, maudayon. Wala na sila musulod sa tong live. Naiuban, ni sulod, mo na ako acknowledge. Do, bisan wa siya naghatag o mensahe. Ni sulod, nag-standby din sa to ang live. Tanaw gyud tong live. Okay, padayon ta sa tong gibuhaton nining adlaw og again reminders matag usa nato di ta malimot sa pagpanugyan sa to ang kinabuhi diha sa gamahan ng kamo sa tong buhi nga Dios. Yung gihantan niya, proteksyonan ta niya og tanan na tong mga gibuhaton nining adlaw, plano, tinguha sa tong kasing-kasing unta ubanan niya og panalanginan niya. Aron mahimong magbabungahon ang tanan. Labi pagpaningkamot kinialang sa to ang kaugmaon sa tong pamilya ug sa mga kabataan nga nag-eskwela. Mga ginikanan ug sa mga bata karon nga naminaw ug sa maminaw pa sa future sa atong programa, kanunay ta mag-ampos Ginoo nga atong ginikanan kahatagan og kalig-on, kusog, kabaskog para padayon nga maka-provide sa atong pagpanginahanglan. Okay mga kaigsunan, ang tanan diha ra gyud nato sa Dios itugyan og gisalig.
To God be the glory. Mayong buntag once again sa matag usa kanato. Hangtod sa sunod panahon, dungog-dungog ta maminaw sa ta sa mga pagpahinomdom sa Dios nga ni kanato pinagi siyang pulong. Uban siyang alagad, Pastor Atop, Pastor Andres Atop og sa iyang anak usab with Brother Attorney Limuel Atop. To God be the glory and may God bless us all ahead of us this day.